Hello, what's up? Hello Philippines, hello world. Magko-comment na naman po tayo at mag-react dito sa isang I don't think kung nag-viral to, pero ang video na to is isang pagbabanta. Bale, naghahamon. Naghahamon itong si Pastor Kibuloy na sinasabing appointed son of God. Wina-warningan niya tayong mga tao, hindi lang dito sa Pilipinas kung hindi sa buong mundo. Napanood niyo ba to? Warning the whole world. Listen to the voice of the appointed son. You want this pandemic to stop. Stop persecuting. Tingnan mo yung ginagawa niya. Nananakot siya nagbabanta siya. Malaking kaibahan nila ng talagang anak ng Diyos. Siyempre, appointed son of God siya. Ibig sabihin, kalibel niya si Kristo. Malaki ang kaibahan nila. Kasi si Jesus Christ, hindi siya nagbabanta. Kung ano yung sinasabi niya, yun nangyayari. Walang warning. At si Jesus Christ, lahat ng mga ibinabato sa kanya, lahat ng akusasyon, hinaharap niya yung lahat. Wala siyang inaatrasan, wala siyang tinataguan. Siya nga ang anak ng Diyos, di ba? So kailangan harapin niya lahat para patunayan niya na siya ang anak ng Diyos. So itong mga naniniwala dito kay Kibuloy, hindi ba talaga nila alam kung sa Biblia sila nagbabase? Di ba? Anong ginawa ni Jesus? Nagtago ba si Jesus sa mga nag-akusa sa kanya? Di ba hinarap nga siya kay Poncio Pilato, pinagpakasakit kay Poncio Pilato, di ba? Napatunayan na wala nga siyang nagawang mali, pero tinuloy pa rin. Napako pa rin siya sa krus. O kung ikaw talaga ang appointed son of God, di dapat ikaw din ang sasagot sa kasalanan ng mga tao. Pero bakit takot na takot ka, nagtatago ka kung saan? Yun kasi alam mo yun, kung marami nagsasabi na wala kang kasalanan, bakit ka may kaso kung saan? At kung walang kasalanan, bakit ka nagtatago? Ba't ka natatakot kung talagang wala kang kasalanan? Diba dapat kung wala kang kasalanan, talagang haharap ka sa tao para patunayan mo yan? Prosecuting, maligning the appointed son. If you continue, the judgment will come. It will be more worse. You think nananakot siya yung bagang walang ganyan kay Jesus Christ. Hindi siya nananakot. Kumbaga, lahat ng kaparusahan tinatanggap niya. So hindi ikaw ang appointed son of God kasi takot na takot ka Ayaw mong ma-judge. Ayaw mong ano ba yung sinasabi mo, maligning, kung ano-ano pa binigsasabi mo, ayaw mo yon. Si Jesus Christ, hindi niya yung tinatanggihan. Lahat yan, sinasalo niya para lang mailigtas tayo sa kasalanan. Ikaw, anong ginagawa mo? Makakristo ba yung ginagawa mo? Appointed son of God ka nga ba talaga? Cron is the worst. Try again. Don't stop persecuting and maligning the name of the appointed son. And you will see. So, ang sa akin talaga, good luck na lang talaga dito sa mga naniniwala pa rin kay Kibuloy. Kasi sa mga ganitong sinasabi niya, malayong malayo sa pagiging Jesus Kristo yan. Ibang-iba sa nangyari nung kapanahunan ni Jesus Christ. Kaya, appointed son of God, para saan? Di ba babalik daw siya para saluhin ulit ang kasalanan ng sangkatauhan? Anong ginagawa mo? Nagtatago ka, hindi ka sumasalo. So, ang layo-layo